sa isang lugar na dapat ay ligtas, kung saan ang bawat pasyente ay umaasa sa pag-aaruga. May isang kwento na magpapabago sa paraan ng iyong pagtitiwala. Isang nurse, isang ospital, at mga paratang na sobrang bigat na hanggang ngayon ay yayanig sa buong komunidad. Si Jomel Uy Tugado, 39 years old, isang registered nurse na nagtatrabaho sa Duke University Hospital sa lungsod ng Durham, isang ospital na kilala sa advanced medical care. Isang lugar kung saan buhay ang inililigtas araw-araw. Pero sa likod ng mga pader nito, may umano'y nangyaring hindi inaasahan ng kahit sino. Ayon sa mga dokumento ng korte at ulat ng media, nahaharap si Tugado sa maraming mabibigat na kaso. Una, felony sexual contact o penetration under the pretext of medical treatment. Pangalawa, sexual acts by an employee ng isang institusyon. At pangatlo, sexual battery. Hindi lang isa, hindi lang dalawa, kundi tatlong magkakahiwalay na kaso ang isinampa laban sa kanya. Tatlong babae ang sinasabing naging biktima. Dalawa sa kanila ay nasa kalagayang incapacitated. Ibig sabihin, wala silang kakayahang lumaban o magbigay ng consent. At ang ikatlong biktima, ayon sa ulat, may mental disability. Sa ganitong kalagayan, ang pasyente ay lubos na umaasa sa integridad ng taong nag-aalaga sa kanila. Ngunit ayon sa mga prosecutors, ginamit umano ang sitwasyon para sa pang-aabuso. Isa sa mga pinaka-nakakagimbal na detalye sa kaso, ayon sa court records, sinabi umano ni Tugado sa isang pasyente na ang sexual act ay kailangan o makakatulong sa kanyang kalusugan. Isang pahayag na kung mapapatunayang totoo ay malinaw na panlilin lang. Isang pag-abuso hindi lang sa katawan, kundi sa tiwala. Balikan natin ang timeline ng mga pangyayari. Noong May 2025, dalawang magkahiwalay na insidente ang umano'y naganap. December 2025, isa pang insidente ang naiulat. December 18, 2025, inaresto si Tugado. December 19, unang pagharap niya sa korte. Sa bawat insidente, iisa ang pattern: pasyente, medical setting, at umano'y pang-aabuso habang sila ay walang laban. Matapos ang investigasyon, inaresto si Tugado ng campus police at sa kanyang unang pagharap sa korte, isang mahalagang desisyon ang ginawa. Walang piyansa. Ibig sabihin, mananatili siyang nakakulong habang dinidinig ang kaso. Kalaunan, isang grand jury ang formal na nag-indict sa kanya para sa mga sexual crime charges. Sa gitna ng iskandalo, naglabas ng pahayag ang Duke Health. Ayon sa kanila, tinanggal nila si Tugado sa patient care noong December 7 at isinailalim sa administrative leave at kalaunan tuluyang tinanggal sa trabaho. Dagdag pa nila, mayroon silang zero tolerance policy laban sa sexual misconduct at aktibo silang makikipagtulungan sa investigasyon. Hindi lang trabaho ang nawala kay Tugado. Ang kanyang nursing license ay agad na sinuspinde ng North Carolina Board of Nursing. Isang emergency action na ginagawa lamang kapag may panganib sa publiko ang isang nurse. Kung mapapatunayang guilty, maaari siyang makulong ng matagal at permanenteng mawalan ng karapatan
na makapagtrabaho bilang nurse. Ang kasong ito ay hindi lamang tungkol sa isang tao. Ito ay tungkol sa tiwala. Sa bawat pasyente na humihinga sa hospital bed, may paniniwala silang sila ay ligtas. Ngunit kapag ang isang healthcare worker ang nasasangkot sa ganitong paratang, ang epekto ay mas malalim pa sa sugat na pisikal. Mahalagang tandaan, ang lahat ng ito ay ang alegasyon pa lamang. Sa ilalim ng batas, mananatiling inosente ang isang akusado hanggat hindi napapatunayang guilty. Isang ospital, isang nurse, at 3 kwento na patuloy pang binubuo sa korte. Sa likod ng mga makina, ng mga ilaw, at ng katahimikan ng mga kwarto, may mga tanong na naghihintay ng sagot at isang katotohanan na pilit lalabas. Kung mapapatunayang guilty si Jomel Uy Tugado, hindi lang simpleng pagkakakulong ang kanyang haharapin. Sa ilalim ng batas sa North Carolina, ang mga kasong tulad ng sexual battery at sexual acts by an employee ay maaaring ituring na felony offenses, ang pinakamabigat na uri ng krimen. Para sa sexual acts by an employee, lalo na kung ang biktima ay incapacitated, maaaring umabot sa ilang taon hanggang dekada ang sentensya sa kulungan. Depende sa bigat ng ebidensya at bilang ng kaso. Ang mas seryosong charge, sexual penetration under the guise of medical treatment, ay maaari magresulta sa mahahabang taon ng pagkakabilanggo dahil ito ay itinuturing na grave abuse of trust and authority. At dahil maramihang kaso ang isinampa laban sa kanya, posibleng sunod-sunod o consecutive ang sentensya. Ibig sabihin, hindi sabay-sabay tatakbuhin, kundi isa-isa. Bukod pa rito, kung mapapatunayang guilty, maaari din siyang mailagay sa sex offender registry habang buhay, permanenteng mawala ng lisensya bilang nurse, at magkaroon ng record na hindi na mabubura. Sa sistemang legal ng Amerika, lalo na kapag ang biktima ay walang kakayahang mag-consent, ang parusa ay walang gaanong puwang para sa awa. Isang nurse na minsang pinagkatiwalaan ng buhay ng iba, ngayon nahaharap sa posibilidad na habang buhay na pagkawasak ng kanyang sariling kinabukasan. Sa loob ng korte, doon pa lamang malalaman ang buong katotohanan. Pero para sa marami, ang tanong ay nananatili: gaano kalalim ang pinsalang iniwan ng kasong ito? At gaano katagal bago muling mabuo ang tiwala? Maraming salamat sa pakikinig at makikita-kita muli tayo sa susunod na video dito lang sa channel na kung saan binabahagi ko ang aking kaalaman sa kalusugan at batas. Ito ang Law and Health in Filipino.